أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagpuri ay sa Kanya lamang. Ang sino man bigyan ng patnubay ng Allah, wala nang makailihis sa Kanya sa tamang landas. Ang sino man ang hindi papatnubay ng Allah, wala na rin makabigay sa Kanya ng patnubay. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na wala karapat-dapat sambahin kundi si Allah lamang, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kanyang sugo, ang pinakahuling sugo ng Allah. Ang kapayapaan mapasa Kanya, sa Kanyang pamilya, at sa lahat sa atin. Sumasa inyo ang kapayapaan. Alhamdulillah, tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo nagkaroon pa rin ng panahon upang ipaabot sa inyo itong tatlong mga reminders ko sa inyo. Kayong mga aking ahli, kayo aking mga family, kayong aking mga asawa at mga anak. Ang mga mensahe ito, ang message na ito, ang reminder na ito ay gusto ko pakinggan ninyo, at ito ay isa isip at isa puso. Dahil hindi natin alam, ang panahon ngayon tayo ay nasa malaking pagsubok. Malaking pagsubok, ito na nga tinatawag natin sa sakit nitong coronavirus o kaya itong COVID-19. Kahit yung mga superpowers, ang China, ang Amerika, ay walang nagawa. Being a superpower, sinasabi nila superpower ng dunya, ng world superpower. Ngunit nakalimutan nila na meron isang superpower na nandoon, na walang sino man human being ngayon makakatayo. Walang sino man superpower na nagkiklaim ngayon makatayo. Okay, kaya nilang sugpuin ang sakit na ito. Ito'y nangangahulugan lamang ang pagka-super being ng Allah subhanahu wa ta'ala. He is siya ngayon ang control ng everything. Kaya walang mayaman, walang pera na kayang bilhin o kayang magbili ng gamot. Ito ay itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya sinabi ng mga scientists, the science could not determine. Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagka-super being niya, ni hindi man lang ito makikita sa microscope, ni hindi man lang ito makikita sa electron microscope. Kailangan sa loob pa ng electron tayon bago makikita ang COVID-19 na ito. Kaya ito ay malaking babala sa atin upang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala
bilang warning ito sa atin. Alhamdulillah, binigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Binigyan pa niya tayo ng panahon upang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa nakikita ko, sa mga nasasaksian ko, naging maranya o kaya'y naging pabongga na lang ang mga ating daanan, mga itong pangyayari. Naging busy tayo sa paghahanap ng buhay, sa paghahanap ng pera. Hindi lang kayo, tinuring ko na ang aking sarili. Naging busy, although nagagawa ko ang pagsambahayang sa kabila ng pagkabisi ko, ngunit ito ay karamihan ay nagiging shorten na lamang dahil busy, laging nasa travel. Kaya yung dapat sana ay ma-perform ko ang mga obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit dahil sa kabisihan, dahil sa lagi na lang travel dito, travel doon. Ganon din kayo, mga anak ko. Nakikita ko, nasasaksian ko, bihira sa inyo ang nakakapatayo o nakakapagsambahayang. Nagagawa man ninyo ito, paminsan-minsan lang, at kung tuwing Biyernes lamang. Ngayon, 3 bagay ang aking mensahe para sa inyo. Tatlong bagay ang mensahe ko para sa inyo dahil hindi natin alam, ang buhay ay nasa Allah. So Allah lamang, sa Kanya lamang tayo dapat hihingi ng tulong. Wala nang iba makakatulong sa atin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw lang ang aming sinasamba at ikaw lang ang hiningian namin ng tulong. Yan ang prayer natin sa Fatiha. The first opening prayer. 17 times natin yan sinasabi. Na Allah lang ang ating sinasamba at siya lang ang ating hiningian ng tulong. Ngayon sa pagsubok na ito, binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is be a wrath or a lesson. So, pwede natin itong sabihin is a wrath. Pwede rin natin ito sabihin is a lesson for us. Dahil meron na tayong pagkakataon pa upang bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, hinihiling ko talaga sa inyo. Ngayon, katatapos ko lang nagsambahayang ng tahajjud. Hinihiling ko sa Allah na sana'y malunasan na ito, ito ay ating hindi mangyari sa atin. Ngunit, gusto ko ipaalam sa inyo, ngayon, naka 8 days na kami, so meron pa kaming another 8 days dahil hindi lang daw 14 days ang self-quarantine, dapat ito ay 14 days plus 2. So kung ganun 16, no? So ito ay mag-end sa, ngunit ganun pa man, kahit tapos na ang quarantine namin ito, meron pa rin panganib na kaatang sa atin. Kaya, anong dapat nating gawin? Kundi
babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlong message. Isa, the importance of prayers. Pangalawa, yung zikir, remembering of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, itong reading of the Holy Quran. Ito lang ang tanging maimana ko sa inyo. Although meron tayong masagana tayo, meron tayong kaunting kabuhayan, meron tayong kaunting binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang mga ito ay dunya lamang. Ang mga ito ay temporary lamang. Meron pa doon sa hereafter, sa kabilang buhay, ang pinaka-importante sa atin lahat. Sa mga situation ngayon kung inyong nakikita, kaya ito talaga gusto ko pakinggan ninyo ang mensahe kong ito dahil sa panahon na ito hindi natin alam. Sa panahon na ito, lalong-lalo na ang mga senior citizen. Ito ang factor of safety namin ay slim lang. So kung tatagal pa ito ng tatagal, Allahu alam. Allah lang ang nakakabatid ng lahat na ito. Ngunit kung ano man nangyayari at saka mangyayari, ito ay dahil sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat itanim ninyo sa inyong isipan ng isa sa mga paniniwala sa panampalatayang Islam ay ang paniniwala sa kadar. Anong ibig sabihin ng kadar? Ito preordainment, predestination. So lahat ng mga bagay na nangyari at mangyayari pa, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, ang mensahe ko sa inyo, itayo nyo ang sambahayang. Magsambahayang kayo. Magsambahayang kayo. Magsambahayang kayo. Ito rin ang last word ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ummati, salah, salah, salah. Buong umat, buong Muslim, reminded by Rasul sallallahu alaihi wasallam to stand for prayer, prayer, prayer. So ganun din ang aking ihahabilin sa inyo. Magsambahayang kayo. Hindi maging successful ang buhay ninyo kung hindi niyo itatayo ang sambahayang. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ang meaning nito sa surah Mu'minun, chapter 23. Successful indeed are those believers when they stand for prayer with humility, with humbleness. So magiging successful lang tayo kung atin isa sa katupad ang sambahayang. Kapag ang tao o kay Muslim na hindi magsambahayang, hindi siya maituturing na Muslim. Dahil sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, the difference between the Muslim and the disbeliever, the kafir, is prayer. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay isang Muslim, ikaw ay isang anak ng ustads, isang anak ng imam, isang anak ng haji, kapag tayo ay hindi magsambahayang, you cannot be considered as a Muslim. Meaning, you are a disbeliever. Yan ang distinction. Yan ang distinction.
Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, sabi niya, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Verily, the religion in the sight of Allah is Islam. Ang din doon, the meaning of din, sabi ng Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, itong maalam sa Islam, the learned man, the renowned, itong scholar ng Islam, si Ibn Taymiyyah, sabi niya, the meaning of din does not confine on religion alone. It has a vast, vast meaning. One of its meaning is balance. Balance. So what are you going to balance here? Is your life in this world and your life in the hereafter. Your life in the hereafter. So how are you going to balance it? Your social life, your economic life, yung kabuhayan mo dito sa dunya, but at the same time, you have also to do your spiritual obligation. You do your social obligation, you do your economic obligation to your family, but do not forget, you should not also forget your spiritual obligation. Ibig sabihin, okay, maghanap buhay kayo sa halal na paraan, ngunit huwag niyong kalimutan ang inyong akhirat, ang inyong pagsambahayan. Kaya, dapat ito ay nagbalance. Kapag dunya na lang kayo, hanap ng kabuhayan, hanap ng pera, kinalimutan ninyo ang akhirat, kinalimutan niyo ang pagsambahayan, failure din. Other way around din, ganun. Kapag sambahayang na niyo kayo sambahayang, kalimutan din yung dunya, hindi na kayo maghanap ng napaka, failure din. So, dapat ito ay magbalance. Take note niyo, dapat ito ay magbalance. Kahit na nandoon kayo sa trabaho, sa paghahanap ng pera, sa paghahanap ng buhay, sa inyong mga trabaho, kapag narinig niyo na ang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung mga cellphone nyo, lagyan nyo ng prayer time. Mag-udo kayo at magsambayang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, you will be successful. Barakallah. Nasaksian ninyo ang mga tao na wala na dito sa mundo, pumanaw na, nasaan ang kanilang mga kayamanan, nasaan ang kanilang mga karanyaan, wala. Ano lang ang tanging madadala nila ay yung sambayang at good deeds. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yuhasabu min yaumil qiyamah as-salah. Ang unang-unang tatanungin sa inyo, hindi pa kayo maka-step doon sa araw ng paghukom, ay inyong sala, ay ang inyong prayer. Continuation with that hadith, kapag ang inyong prayer ay accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga kabutihan na gawa ninyo will also be carried on, will also be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kapag ang sambahayang ninyo ay hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat din ng kabutihan na nagawa ninyo, hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. You see, tingnan ninyo kung gaano ka-important ang prayer, ang sambahayan. Maraming pagkakataon, in 5 times a day, sabihin ninyo, ito ay mahirap. Hindi. Paglaanan lang ninyo. 12 o'clock to 3 o'clock, 3 hours yan. 5 minutes lang ang hiningi sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
From 3 o'clock to 6 o'clock, another 3 hours. 5 minutes lang ang hiningi sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit anuman, kahit gaano man kayo kabisi, iwanan ninyo ito. Kapag marinig na ninyo ang sala, tandaan ninyo, you can never be successful kapag hindi ninyo itatayo ang prayer. Allah ang nagsabi yan. Ngunit kapag itinayo ninyo ang prayer, you will be successful. Yan ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. You will be successful in this world and in the hereafter. Magsabi tayo, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, my Lord, give us goodness in this world and give us goodness in the hereafter. So kung nagnapaka man kayo, naghahanap ng kabuhayan, huwag din ninyo kalimutan ang magsambayan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay magbaraka sa inyo, sa atin lahat. Barakallah. Ya Allah, taqabbal minna. Pangalawang reminder ko sa inyo, o ihabilin sa inyo, yung pagzikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Jumu'ah, chapter 62, verse 10. Bada'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa'iza kudiyatis salah fantasiru fil ard wabtagi min fadlillah. Wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Then, when the salah, when the prayer is ended, you may disperse through the land and seek the bounty of Allah. And remember Allah much that you may be successful. La'allakum tuflihun, that you may be successful. Kapag tapos na kayo nagsala, tapos na kayo nagsambayang, okay. Pinahintulutan na ng Allah na tayo ay maghanap buhay. Ngunit ang ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay fadlillah. Fa'iza kudiyatis salah fantasiru fil ard wabtagi min fadlillah, at kayo ay maghanap na ng kanyang fadlillah. Ano itong fadlillah? Ang fadlillah, ito ay bonus o reward na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi nakasali doon yung naka-predestine, na hindi nakasali doon na yung nakalaan na rijiki para sa atin. Itong fadlillah na ito ay bonus ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, nang binigyan natin ng importansya ang prayer. Inuna natin ang prayer, inuna natin ang pagsambayang kaysa doon sa ating kikitain, sa ating doon nakalaan na naghintay sa atin. Ika nga. Ngayon, meron siyang continuation. Wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. And remember Allah always. At padamihin nyo ang pagzikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun. Nang sa gayon, kayo ay maging successful. Masya Allah. Kada aflahal mu'minun, verily, successful indeed are the believer who perform their prayers. Ngayon naman, wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Padamihin nyo ang pagzikir o kaya remembering Allah, la'allakum tuflihun, nang kayo ay maging successful. Tingnan ninyo, lahat ng mga iyan ay bibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo'y nakaalala sa Kanya. Sabi pa ng Allah, wadhkuruni wadhkurukum. Remember me and I will remember you.
No. In remembering Allah subhanahu wa ta'ala, after your prayer, kahit nasa lakaran kayo, kahit nasa trabaho kayo, sige pa rin ang zikir niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sige pa rin ang pag-remember niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung zikir is remembering Allah subhanahu wa ta'ala. If you remember Allah, Allah also will remember you. And you will be successful in this world and in the hereafter. That is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan Allah never broke His promise. Kung anong nakalaan sa Quran, yan ay mangyayari. Itanim ninyo yan sa inyong isipan, sa inyong puso. Ya Allah, ako ay nagsasambayang. Ya Allah, ako ay naghahanap buhay. Ya Allah, ako ay nagzikr sa iyo. Make me successful in this world and in the hereafter. So, balance ang buhay natin dito. Balance. Maraming klase ng zikir. Ngunit ang afdalud zikri, fa'lam annahu haqqun qalu la ilaha illallah. Ngunit ang best zikir, the best of all the best zikir, ay ang la ilaha illallah. So, kahit nasa lakaran kayo, pwede nyo bigkasin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pagkatapos nyo magsambayang, siyempre, wala na kayong panahon. Kailangan magpunta na kayo sa trabaho ninyo. Maghanap buhay na kayo. Maghanap ng napaka sa inyong mga pamilya. Ngunit wag dito sa inyong puso, laging binibigkas ng inyong bibig, ng inyong dila, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala tayong kwan. Hindi natin alam ang buhay natin. Walang matanda, walang bata. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala akhiri minad dunya an la ilaha illallah dakhala jannah. Ang sino man makabigkas ng last day niya dito, last hour o last breath niya dito sa dunya ng la ilaha illallah, dakhala jannah, siya ay makapasok sa surga. So, wag natin kalimutan, lagi nating bigkasin ang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sa oras na ng ating kamatayan, tayo ay makapasok ng paraiso inshallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ang pangatlong reminder ko sa inyo o ihahabilin sa inyo ay ang pagbasa ng Quran. Dito sa Quran, bilang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Furqan chapter 25 verse 1, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna alamin naziro. Blessed is he who sent down the criterion, the Al-Furqan. Ang Al-Furqan ay isang pangalan ng Quran. Ang ibig sabihin nito, the criterion of right and wrong to his slave Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he may be a warner to all mankind. So ang Quran bilang reminder, bilang warning sa sakatauhan na nagpapatunay na meron tayong super being. Meron tayong creator. Meron tayong tagapaglikha. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, nadarama na ng mga superpower na yan, na nagsasabi sila ay superpower. Isang parang sinasabi nila yung sa tausok pa yung hanglop. Hindi mo makita sa microscope, ika nga, hindi mo makita sa electron microscope. They are now terrified. Nangangahulugan lamang ito na the existence of the super being
our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, the benefits and the beauties of this Quran. Ang Quran ay tibyanan likulli shay'in. Ang Quran is an exposition of everything. So nandiyan ng lahat. Lahat ng pangangailangan natin ay nasa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay hidayatan lil alamin. Ito ay patnubay sa sangkatauhan. Ang Quran ay rahmatan lil mu'minin. Ang Quran ay habag o kay awa, bilang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ibinaba niya ang Quran sa mga believer, sa mga nanampalataya. Ang Quran, lima fis sudurin nas ajmain. As-sifa, lima fis sudurin nas ajmain. Ibig sabihin ng as-sifa, ito ay gamot. Gamot ng tao na nanampalataya sa tanging nag-iisang Diyos lamang. Dito mo ma-distinguish ang right and wrong, ang tunay na Diyos at ang hindi tunay na Diyos. Ang tanging nag-iisang Diyos lamang, dito mo siya malalaman sa Quran. At ang Quran ay also sifa. Ang Quran ay isang gamot. Gamot ng lahat ng bagay. Sa sakit na coronavirus na ito, sa sakit na COVID-19 na ito, Allah lamang ang makakabigay ng gamot. Wala nang iba pa. Allah lamang. Kapag tayo sinave ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sakit na ito, ibig sabihin, you are being saved by Allah subhanahu wa ta'ala from this COVID-19, from this coronavirus, from this rat. But other way around, it is also a lesson for us. For us to remember Him. For us na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong gagawin natin sa Quran? Itong Quran, may meaning siya. May English corresponding meaning siya. Itong Quran, hindi lamang ito natin lalagay sa shelf. Ito ay binabasa. At isinaisip, isinasa ulo, isinasa puso. Isinasa puso, at ito ay isinasagawa. Kung inyong nasaksian naman ninyo, lahat kayo, lalong-lalo na kayo mga kababaihan, kayo ay nakatamad ng Quran. Talagang itinaguyod namin ng inyong mama na kayo ay makatamad. Bakit? Kinonsentrate namin sa inyong mga kababaihan dahil kayo ang mga nag-aaruga. Kayo ang mga in charge sa inyong mga anak sa bahay. So dapat turuan din ninyo ang inyong mga anak kagaya ng pagturo namin sa inyo. Turuan ninyo ang inyong mga anak magbasa ng Quran. Hindi yung game lang, computer, hindi yung magkanta, hindi yung mag-dance. Ang unang-unang ituturo ninyo sa inyong mga anak. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, turuan niyo ang inyong mga anak magsambahyang. Kapag umabot na sila ng 7 taon, kapag umabot na sila ng 10 taon, hindi pa rin sumusunod sa inyo, pwede na ninyo itong paluin. So turuan ninyo, huwag nyo ipagkait sa kanila. Dahil sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagbasa ng Quran, man qara'a halpan minar Quran falahu bihi hasana. Ang sino man makabasa sa isang letter ng Quran, letter hindi word, hindi sentence, isang letter ng Quran, falahu bihi hasana. Siya ay bibigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam. This reward cannot be measured.
hindi ma-measured ng kahit sino man dahil ang reward na ito mag-emanate, originated from Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang magbibigay ng reward sa inyo. Ang magtuturo na yon, magbasa ng Quran, at siyang nagbabasa, at siyang ang tinuturuan, may kanya-kanya siyang reward na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. And that reward will be, well, hasana amsalihah. At ang reward na yon will be multiplied by 10 times. So kung makasabi lang tayo ng Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif isang letter, Lam isang letter, Mim isang letter, that is already equivalent to 30 rewards ang matatamo natin. So wag nyo ito ipagkait sa inyong mga anak. Alhamdulillah, ito ay magbaraka sa atin. Alhamdulillah, naway ito ay bigyan tayo ng patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo, mga anak ko, lahat kayo at ang mga apo namin, kayo ay papatnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin lang ninyo ang mga reminders na ihahabilin ko sa inyo. Dahil kami, hindi natin alam, bukas sa makalawa, hindi na tayo magkikita, ay hindi ko na kayo mag-guide pa, ngunit sa pamagitan ng video na ito, ay mapaiabot ko sa inyo, kayo ay matuturuan ko, ma-remind ko, pinagawa ko ito, nagdadawa ako sa lahat ng mga tao, sa masjid, ngunit nasa aking pamilya, ay bihira ko kayo nabibigyan ng dakwa, nabibigyan ng reminders. Ito lang ang tanging reminders, ang tanging ihahabilin ko sa inyo. Itong tatlo na ito, ang sala, pagsambahayang, ang pagzikir, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagbasa ng Quran. Huwag ninyo ito kalimutan. Kung ito inyo ay sinasagawa, Allah promise you that you will be successful inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito ay barakat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Ya Allah, takabbal minna. Ya Allah, tanggapin mo ito sa amin. Ya Allah, tanggapin mo ito sa amin. At ito ay bigyan mo kaming lahat ng patnubay at panatiliin mo kami sa iyong patnubay. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Birahmatika, Ya Ar-Raham, Rahimin, irhamna. Nastaghfirullah, subhanaka, la ilaha illa anta, da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.